Ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, ang kaguluhan, patayang kaliwat kanan, ang napipinto mga giyera, mga inibig ko, mga pagputok ng mga bulkan, kalamidad, at mga paglindol, at maging itong pandemic na ito, itong COVID-19, naging pandemic na inibig, na kung saan ang mga tao ay ang mga kanilang napapakinggan nilang balita ay puro masasama, mga inibig ko. Subalit kung ang tao po ay makikinig ng mabuting balita, yung good news na nagmumula sa totoong mga aral ng ating mahal na Panginoon, praise God, na ito'y dinadala ng ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeda, praise God, yung great blessing na inibig ko ang makakamtan ng mga tao, inibig ko yung kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, at kapayapaan plus yung tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Yan po ang kanilang maranasan, katulad natin na una na, pag sila po'y nakinig sa totoong mga ngaral ng Diyos, yung mabuting balita na kanyang dinadala. Kaya nga, kahit anong salot pa ang darating sa mundong ito, ang mga anak ng Diyos ay na naglilingkod ng tapat, ay mananatiling panatag, payapa, sapagkat kasama natin lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya kung ating mababasa dito po sa Book of Isaiah, chapter 52, verse 7, kaya nilaman po. The book of the prophet Isaiah, chapter 52, verse 7. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Isaiah 52, versikulo 7. Anong pagkaganda sa mga bundok na mga paa niyong nagdadala ng mga mabuting balita at naghahayag ng kapayapaan at nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti at nagtatanyag ng kaligtasan at nagsabi sa Zion, ang iyong Diyos ay naghahari. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, mahal na kapatid. Ang mahal na magpalan sa kanyang banal na salita. Kaya nga mga inibig ko, napakaliwanag ang sinasabi ng Holy Bible. Kung ang papakinggan ng mga tao, mga inibig ko, ay yung mula sa kanyang mga lingkod na totoo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, totoong mangaral. And modesty aside, ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeda, mga inibig ko, the true prophet of God, preaching the gospel, preaching the good news, mga inibig ko, with power and anointing, sa kanyang pagtuturo, pangangaral ng mabuting salita ng dakilang Diyos, milyon-milyon tao ang nakakilala at pinagpala ng ating mahal na Panginoon na nagtamasa ng grabing biyaya na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. At isa na po tayo dyan sa pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng binanal na kasunod, anong pagkaganda sa mga bundok na mga pariniyong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti ng mabuting salita, sa ikabubuti na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, ang iyong Diyos ay naghahari. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya nga, simula ng ating mapakinggan ang makapangyarihan salita ng Diyos, yung mabuting balita ng ating mahal na Panginoon na dinala ng propeta ng Diyos, mga inibig ko, lahat tayo ay nagtamasa ng pagpapala, mga inibig ko. Napakinggan natin ang mga pinagpalang buhay na patutukan nila magmula sa simula hanggang sa matapos, mga inibig ko. Yung mabuting salita ng Diyos na kanilang naranasan, na kanilang napakinggan, na kanilang ipinamuhay, mga inibig ko. Yung beloved sister kanina, 10 taon na isipin mo tuwing uulan, umuulan din sa kanilang tahanan, butas kasi yung kanilang bamubong. Subalit nang sila po yung maglingkod sa ating mahal na Panginoong Kristo sa gawang ito, mga inibig ko, wala pa yatang 1 taon, mga inibig ko, napalitan ng mga babong yero yung bubong nila, mga inibig ko, pinagpalang silang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Maging ating mga kapatid, ang kanilang tahanan dati, daan-daanan na maraming daga sa kanilang lugar, mga inibig ko, minsan sa kanilang pagtulog ay dinadaanan din sila, mga inibig ko, maging kanilang pagkain ay talagang hindi maayos.
Ayon sa kanyang pato, subalit simula na mapakinggan nila ang napakagandang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala ng propeta ng ating mahal na panahon. Napakinggan natin kung paano mula sa kahirapan, hinango ng ating mahal na panahon. Walang mga tahanan, ngayon hanggang 5th floor na ang kanilang tahanan. Mapalakpakan ba natin pinakamahal na panahon? Di ba napakabuti? Oh? Ating mga kapatid na nag-testify kanina, mailibig ko sa kanyang murang edad, ay talaga naman pong gusto niya mapakinggan ang magandang balita. Talagang magamat hindi marunong magbiyahe, pinipilit niya magbiyahe hanggang Amoranto. Sa kanyang edad na mura pa lamang ng mga panahon na yun, high school pa lamang siya. At talagang yung kanyang pamasahe, talagang pag minsan binibigay pa nga niya yung kanyang pamasahe, mga inibig ko, para mapaluguran ng ating dakilan sa buhay. At totoo, hindi naglikat ang panahon, mga inibig ko. At sa kanyang pagbabahagi din ng salita ng ating mahal na panahon, naging isang matagumpay na guro at naging assistant principal pa nga, naging OIC pa sa kanilang lugar. May inibig ko hanggang sa nag-retire siya. At talaga naman pong pinagpala ng ating dakilan sa panahon. Ibinahagi yung kabutihan, yung mabuting balita na kanyang natamasa, may inibig ko, maging ang kanilang buong sampahayan na talamak sa pagsusugal. Ito po'y inalis ng ating mga pinagpala, binagong silang lubos ng ating pinakamamahal na panahon. Lahat tayo ay totoong pinagpala ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya nga mga iniibig ko, ang katunayan dahil sa COVID-19, yung pandemic na ito, may ibig ko na kung saan ang mga tao po ay talagang nahintakutan, nagkaroon ng grabing takot sapagkat puro masasamang balita ang napapakinggan, napapanood sa TV, napapabasa sa mga dyaryo, may inibig ko. Kaya ang tao talaga ay grabe na, nagkaroon na na-depress na sila, mga inibig ko. Subalit, ang sabi ng banal na kasulatan, na sa huling panahon, ang ating mahal na Panginoong Kristo ay magsusugo ng kanyang propeta upang papanagbalikin yung mga magulang sa anak, ang anak sa mga magulang, mga inibig ko. Sapagkat pag hindi sasaktan niya ang mundong ito, mga inibig. Ano po sabi dito sa Malakay, chapter 4, verses 5 up to 6, kaya hindi naman po. The book of Malachi chapter 4 verses 5 to 6. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Diablo si Pustagal. Dito po sa aklat ni Propeta Malakiyas, Kabanatang 4, talatang 5 at 6. Narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon at kanyang papapagbaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang mga puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Amen. God bless you, mga kapatid. Palakpakan mo ating pinakamamahal na panahon. Praise the Lord. Kaya nga mga inibig ko, sa bawat henerasyon, ang ating dakilang Diyos, mga inibig ko, ay nagsusugo ng kanyang propeta. Sapagkat sa bawat henerasyon talaga, nagbibigay ang mahal na panahon upang magbigay ng warning, babala, mga inibig ko. Sa ating panahon ngayon na talaga naman pong mga iniibig, talaga naman pong ang mga tao ngayon, tama sabi ng banal na sulat sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 5, na sa huling panahon ang tao po ay magiging masama, masuwain sa kanilang mga magulang, mapalamura, lahat anong kasama nandun ang mga inibig ko. At nandito na tayo sa panahon na yan, mga inibig. Kaya nga tayo pinagpala sa tang pinagpala, sapagkat sa dami ng bansa sa buong mundo, dito ibinigay ng dakilang Diyos ang kanyang huling propeta sa katauhan ng ating minamat ginagana Pastor Evangelista William Almeida, sa kanyang panalangin at pag-aayuno, sa kanyang pagsasakripisyo, mga inibig ko. Isa tayo na mga nauna ngayon na napakinggan natin yung mabuting balita na kanyang dinala, mga inibig ko. Lahat tayo ngayon ay nagtatamasa ng grabing pagpapalang pisikal, material, lalo tigis spiritual na pagpapala. Hindi po yan sa ganang ating mga galing o talento, mga inibig ko, kundi dahil merong isang propeta ng Diyos na walang sawang nanalangin, nagsasakripisyo sa bawat sa atin upang yung ating mga panalangin at daing ay pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga tayo una na nakapakinig ng mabuting balita na ipinangaral ng tao ng Diyos, minibig ko, na ating nalaman na ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dati-rati, ang Diyos na sinasamba natin, Diyos na natin nakikita. Sabi ng Revelation chapter 9 verse 20, pag sumamba kanya, ito pagsamba sa demonyo, sabi ng banal na kasulatan. Subalit ng ating pong iwaksihan, inalis natin sa ating mga tahanan,
simula noon, pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Napakinggan natin mga pinagpalang buhay na ba ito at nung last week lamang, ating beloved Sister Juliet Fernandez. Ito po'y meron na rin taning sa kanyang cancer na karamdaman ng mga panahon na yan. Isipin niyo po, subalit nung mapakinggan ang purong ebanghelyo ng kaligtasan, yung mabuting balita na dinadala ating minamat ginagalang na pastor, siya ay tumanggap ng baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagpatuloy na natili, lumakad ang ayon sa katwiran ng Diyos, isinagawa ng 7% ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagaling lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay. O, di ba yung patutuwa din ng ating beloved sister kanina? Yung kanyang tito, na-diagnose ng liver cancer, alam natin pag meron ka ng ganyan, sigurado magbilang ka na ng araw mo. At yun naman talaga sasabihin ng doktor. Pero maring yun ay reminder din sa mga Kristiyano upang maging mainit, ibalik ka nilang unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa punang dalangin natin binamatilang na pastor, may inibig ko. Anong sabi ng doktor? Meron akong bibigay sa iyo. Dalawa, ano bang gusto mo? Good news o bad news? Anong mauna? Sabi niya, yung good news. Yung good news, sapagkat siya po ay nawala na. Sa unang panalangin ng mga pastor, nawala, pinagaling yung kanyang karamdaman na kanser. So ganun ang pagkapala ng ating maranasan, mga inibig ko, pag tayo nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang tayo, iniligtas pa siya. Isipin mo, di ba, ng hold-upan, tsaka PUJ, Public Utility Vehicle, sinasa kanila. Kasama niya yung ate niya, para ipakita na mahal pa niya himala sa kanyang ate. Nililimas na ng mga hold-upper, yung mga bag, mga lahat ng gamit nila. Sa ating kapatid, medyo nagkantuan ng alin pero nagpray talaga siya. Ibinibigay na kanya yung bag niya. Ito, sabi ng mga hold-upper, no, sa'yo yan. Kaya sabi ng kanya, ibinibigay mo na, ayaw pang kunin. Kasi naglilingkod ako sa totoong Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. So yung po yung ating maranasan ng mga biyaya na nagmumula sa Diyos. Yung mabuting balita ay wag lamang nating sarilinin naman ito, mga inibig ko. Ito ibahagi din natin. Huwag lamang ating minamahal na pastor, lahat po tayo inaatasan ng mahal na Panginoon na ipahayag mo ang mabuting balita, ang burong ebanghelyo ng kaligtasan na pagiging sumampalataya at pagtiwala sa Diyos. Makakamtan mo ang pagkapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Kaya nga may iniibig ko, may ubabala din ating mahal na Panginoon na huwag basta-basta makikinig din sa mga nagtuturo, yung mga false witness na mga nagdadala ng salita ng Diyos na kung saan ay dadalhin naman yung mga nakikinig sa kapahamakan. Ano po sabi po dito sa Proverbs chapter 14, verses 5 and 25, kaya nilaman po. In the book of Proverbs chapter 14, verse 5, a faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. Verse 25, a true witness delivereth souls, but a deceitful witness speaketh lies. God bless you po. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 14, ang talata 5, talon sa 25. Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan, ngunit ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan. 25. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao, ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdakaya. Amen. God bless you mga kapatid. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Dati-rati ang napapakinggan natin, puro false witness. Nagdadala ng salita ng Diyos, akala natin yun na yung totoo. Pero ni isang kalis nga, hindi gumaling. Hindi tayo nagbago, mga inibig ko. Subalit nang mapakinggan natin ang purong salita ng Diyos na dinadala ng propeta ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo, simula noon hanggang sa mga oras ito, kahit na pandemic, may inibig ko, tayo nagpapatotoo, mga kapatiran natin, hindi lamang sa bansang ito, bagay sa iba't ibang panig ng mundo, na totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon, sapagkat yung ating napakinggan ay yung totoong tagapaghatid ng salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga bilang anak ng dakilang Diyos, tayo binigyan ng discerning spirit. Kaya madidiscern mo kung ang kausap mo ay nagsisinungaling. Madidiscern mo kung ang taong kausap mo ay talagang bulaan ng mga ngaral, mga inibig ko. Kaya nga makikita natin, mga inibig ko, na dito, napakinggan natin ang purong ebanghelyo ng kaligtasan, na kung saan lahat tayo ngayon
ay talagang pinagpala sa lahat ng pinagpala, mga inibig ko. Bagamat nasa panahon tayo ng pandemic, mga inibig ko, subalit ang mga anak ng Diyos, patuloy na nandyan lagi na isinusupply ng mahal na panahon ang lahat ng ating mga pangailangan. Sapagkat ang Diyos mismo nagsabi, I will never leave thee nor forsake thee. Sabi ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen, praise God. Ngayon, ano ang pinagagawa ng ating pinakamamahal na persekusyong na dapat natin gawin upang yung mabuting balita na ating napakinggan na dinala ng propeta ng Diyos ay hindi masasayang, manibig ko, lalo na sa panahon ito na kung saan ang panahon ay totoong mapanganib, manibig ko. Eh sabi ng banal kasulatan, huwag kang matatakot ni manglulupaypay. Ating mong basahin dito po sa Psalm chapter 41 verse 10, kanila man po. The book of Isaiah, chapter 41, verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. God bless you po. Dito po sa Isaiah 5:41 na versikulo 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Oo, palakpakan po ating pinakamahal na panahon. Praise the Lord! So ito ay pinagagawa ng ating mahal na panahon upang hindi masayang yung mabuting balita na ating pong napakinggan, mga inibig ko. Ang sabi dito, kahit anong panahon, meron tayong panahon na masama, mga inibig ko. Kahit dumarating pa mga grabing kalamidad, mga salot, mga inibig. Ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kang matakot sapagkat ang dakilang Diyos ay laging kasama po natin. Hindi tayo kailanman iiwan, hindi tayo kailanman pababayaan ng ating pinakamamahal na panahon. Kung tayo po'y maglilingkod lamang ng buong katapatan at isasagawa ng 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na panahon magmula sa kabanalan. For without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging banal pag sa ating pananambahan, maging saan ka man dako ng mundo, nandun ngayon, ipamuhay mo ang may kabanalan, may inibig ko. Sapagkat tuwag sa ating banal, kaya magpakabanal tayo sa lahat ng unang pamumuhay. Magtapat tayo sa pagbigang ating 10 bagit handog at lagi tayong nagpupuri, mga inibig ko. Lagi tayong humahayo. Lagi tayong nag-aayuno, lalo pa sa panahon ito, mga inibig ko. Kinakailangan ng anak ng Diyos ay laging nag-aayuno na sapagkat hindi natin alam. Anytime now, rapture will take place any moment sapagkat nandiyan mga sinyalis na sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ko, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglubaybay sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking alalayan ka ng kamay ng aking katwiran. Pag ang katwiran ng Diyos lagi na sa atin, wala kang dapat ikatakot, may inibig ko. Kahit meron pa mga masamang tao na magbanta sa iyong buhay, sila mapapahamak, may inibig ko. Nandyan lagi ang proteksyon ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya nga kahit anong masamang balita ang iyong mapapakinggan, mapabasa sa mga dyaryo, mapapanood mo sa telebisyon, may inibig ko na masamang balita, ang sabi ng banal na kasulatan sa awit 1:7, sabi dito, huwag kang matakot sa masamang balita. Ang Diyos ay matatatag na pag ikaw'y tumitiwala sa ating pinakamamahal na panahon. Kahit anong masamang balita ating napapakinggan, magtiwala ka, sumampalataya sa ating mahal na panahon. Sapagkat yung mga salot na yan, lalagpasan ka niyan. Hindi aabot sa iyo yan, mga inibig ko. Pag ikaw'y matuwid na naglilingkod sa kalooban ating pinakamamahal na panahon. At pag nagawa natin ang mga bagay na ito, meron pang pangako ang natindak na sa buhay. Bibigyan ka ng kapangyarihan. Yurakan mo ang diablo si Satanas sa pangalan ng ating pinakamamahal na panahon. Pero sabi ng Biblia, huwag mo ikagalak. Na ikaw ay mayroong kapangyarihan na yurakan ng mga demonyo, mga inibig ko. Subalit, ang ikagalak po natin, ang pangalan natin ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Huling talata, Luke chapter 10, verses 19 and 20. Maganda na po mga wit, manunugtog, kaya nila mo po. The book of Gospel according to Luke chapter 10 verses 19 and 20. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. God bless you po sa Tagalog. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 10, talatang 11 at 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan
at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At sa anumang paraay, hindi kayo maaano. Gayunmay, huwag ninyong ikagalat ito, na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalat na mga nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Palakpakan mo ating pinakamahal na panahon. Praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na panahon. Ito'y mapapasa atin lamang kung lagi nating iingatan ng mainam yung mabuting balita na ating napakinggan sa propeta ng Diyos, mga inibig ko. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng ating mahal na panahon. Kaya anumang mga salot na darating sa mundong ito, pag kayo matwid na lumalakad at isinasagawa ang banal na kalooban ng Diyos, walang magtatagumpay sa iyo sa pangalan ng ating pinakamamahal na panahon. Aapakan mo nga lang eh. Oh? Kaya meron tayong kapangyarihan. Kaya yung kapangyarihan natin, mga inibig ko, exercise mo rin yan, gamitin mo yan, kapatid, huwag lamang ikaw, kundi ibahagi mo yan, mga inibig ko. Yung kapangyarihan mo rin, ipahayag mo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na panahon. At dito sabi dito, huwag kang matuwa na magalak, na meron kang kapangyarihan na magpalas ng lahat, klase kasi ng mga demonyo, kundi bagkus, matuwa at magalak, sapagkat ang pangalan mo, pangalan natin ay nakasulat na sa aklat ng buhay kung tayo po'y mananatiling maglilingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na panahon. Praise the Lord! Kaya nga sabi ng banal na kasulatan ating nabasa, mga inibig ko, anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sion, ang iyong Diyos ay nagahari. Palakpakan po ating pinakamamahal na panahon. Kaya may inibig ko, magpasalamat tayong lubos, sapagkat sa bansang ito, ibinigay ng Diyos ang kanyang propeta na nagbigay sa atin ng mabuting balita na ngayon, lahat tayo'y nagtatamasa ng pagkapalang physical, material, pala, at tagapagmana pa ngayon ng buwan na walang anytime now. Tayo pong lahat ay tumayo, may inibig ko, at habang ating inimbitahan, ating inibig ng mga bisita, maging sa ating webcast viewers, ngayon pong araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagtanggap, yung mabuting balita nyo napakinggan, ito po inyong magagamit din sa inyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya't anumang mga paghihirap ng ating maranasan sa mundong ito, may inibig ko, hallelujah, ipapahayag natin ang mabuting balita na nagmumula sa ating mahal na panahon. Habang ating inawit ang papuring awiting ito, gawin natin panalangin ang awiting ito, mga inibig ko, sapagkat lahat tayo hinirang at pinili ng mahal na panahon upang ipahayag ang kanyang mabuting balita. Hallelujah. Paghihirapan o pagsubok, Hallelujah, hallelujah. ang mahadlang Gawin natin panalangin ng awiting ito, mga inibig. At ating bulay-bulay problema pa ito, yung unang araw na mapakinggan natin ang mabuting balita pag-uusing na dinadala ng propeta ng Diyos. Hallelujah. ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi na magpatuloy. Ang tawag pa niya ni walang halaga, na walang dumarating ng mga pagpapala. Dito po kayo sa harapan, sa inibig ng mga bisita. Tatalikod ka ba sa kanyang ibinagagawa, na ang mabuting balita ay ipahayag sa banal. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kayapang panahon. Tinawag niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y tiniyatan. Paghihirap man o pagsubok, ang mahalaga sa'yo
pagpapala. Nakatalikod ka ba sa kaniyang ipinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa banal? Ikaw ay hindi lang pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang habang panahon. Tinawag kaya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniharan. Ikaw ay hinilang pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniharan. Ikaw ay hinilang pinili ng Panginoon, yes, upang maglingkod sa kanyang habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na iniharan. Mga iniibig, sa mabuting balita ng ating napakinggan na dinadala ng kanyang banal na propeta ating pinamatinig na Pastor Evangelista Villameda. Simula ng araw na yan na tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon, yung mabuting balita, hanggang sa mga oras na ito, mga iniibig ko, lahat tayo nagtamasa ng grabing pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin natin dati ating kalalagayan, wala tayong patutunguhan, ay lipat-pat ng maraming karamdaman. Meron mabibigat na mga problema suliranin, ay may magpapatiwakal na sa matiting mga suliranin, mga inibig ko. Subalit na mga araw na yan, na mapakinggan natin yung magandang balita na dinadala ng propeta ng Diyos. Lahat tayo ngayon, aminin natin na tayo natin nagtamasa ng grabing pagkapala na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, na tayo na mga kanyang pinitinawag, ipahayag din natin ang mabuting balita. Hallelujah! Ay hinilang pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniharan. Ikaw ay hindi lang pinili ng Panginoon upang maglingkod sa kanyang habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniharan. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniharan. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniharan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Sa lahat po ng ating mga bisita, mga baguhan, ating live webcast viewers, tunay po na kayo'y tinawag at hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito'y gintong pagkakataon po sa bawat isa upang tayong lahat ay gamitin, ihayag ang makapangyarihang ebanghelyo ng kaligtasan. Ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo at ngayon hinirang kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narinig niyo po ang mga buhay na patotoo kung papaano ang mga dakilang himala, mga pruweba at ebidensya na tapat ang Diyos,
buhay siya, makapangyarihan siya sa ministeryong ito. Hindi po kayo nagkamali. Kung isuko nyo ang inyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tanggapin nyo siya bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari na inyong buhay, maglingkod din po kayo. Magpatuloy, maglingkod hanggang sa kanyang pagbabalik. Totoo po, isa rin po kayo sa magpapatotoo dyan. Tutulo ang inyong luha. Ito'y luha ng kagalakan. Pinawi na ang kalungkutan. Kaya sa mga oras na ito, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. The 4 requirements of salvation. Una po ay ang pananampalataya. Faith. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos. Ang Diyos na nagkatawang tao, na hayag sa laman, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po ang nag-iisang tunay na Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Pangalawa po yung pagsisisi. Repentance.